Eto na, Sakto na huwag na kami, tayo Loy. magpaligoy-ligoy mga kapuso. Swak na negosyo, ibida mo rito. Swakto ng DZBB Super Serbisyo. Swakto! 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 It's a beautiful life. Oh, oh. It's a beautiful life. Oh, oh. It's a beautiful life. Isang barista mula sa Mati City ang bumibiyahe ng mahigit isang oras upang mamigay ng libreng kape para sa mga frontliners na nagtatrabaho matapos ang mga malalakas na lindol at aftershock sa Davao Oriental. Alamin nga natin ang kwento sa swaktong negosyo ni Nikon J. Garcia Bandoy, ang may-ari po ng Jay's Artisan Coffee. Jay, magandang umaga! Hello po, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Jay. Bagamat alam ko busy ka sa mga sandaling ito kasi nakamonitor ako sa Facebook mo, talaga namang nandiyan ka na naman, namimigay na naman ng mga kape dyan sa ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol. Kaya nagpapasalamat kami ni Mami sa programa namin na binigyan mo ng pagkakataon para ibahagi ang iyong negosyo. Jay. Jay, ito, kwentuhan mo nga kami dito sa iyong kasi napanood namin to sa report ni Ma'am Jandy. Mayroong kang coffee shop. Yes po, meron po tayong street mobile coffee po. Dito po yan sa Davao, yes po. Dito po yan sa Davao Oriental. Kailan mo na umpisahan yung negosyo mo na coffee shop, Jay? Since pandemic time po, last 2020, but 2021 na po ako nag-start and Easter Sunday po yan. Which is nag-start talaga ako ng Easter Sunday 2021 po. So paano ka nagkaroon ng idea na mag-set up ng ganitong klase ng negosyo, Jay? Totoo po, as a barista po, is yung kape talaga is nilabas namin into street mobile coffee para mas lalong maintindihan ng mga tao kung ano ang kalidad ng kape sa iba't ibang tawag dito, lasa ng kape. Oh, so nag-iikot Pagka sinabi, ayun, yun nga tatanong ko to, mobile, so ano siya, para siyang truck, gano'n ba yan? Yes po, para sidecar po yan. kolong-kolong sa probinsya. Sidecar daw, sabi niya. So, hindi siya naman ganun kalaki, Jay. Hindi. Yes po, madali na lang po siya, dalahin po, hindi siya malaki po. Sidecar lang. Yung motor ko, nilagyan ko lang na yung isang parang lamisa siguro. Yan. Tapos, ang puhunan mo, balita ko, 1,000 lang? Yes po, 1,000 lang talaga. Then actually, 1,000. Then meron akong mga gamit, kaunti. And then yung 1,000 pesos po, yung binili ko ng coffee beans. Then parang rolling ko na lang yung mga sales namin. Pero barista ka talaga. Kumbaga, nagtrabaho ka din sa mga coffee Yes shop. po. Yes po, specialty coffee, then sa mga hotels. Kasi dati po, isa akong on-call waiter sa Davao, then dito sa Mati City, Davao Oriental. Isa po akong head barista dito sa hotel. Then after pandemic time, nag-close po Nag-close yung mga hotel. Oo. So doon mo naisip na, ay teka muna, hindi pwedeng wala akong trabaho. Yes So doon po. mo naisip na magkaroon ng iyong mobile coffee. Oh, yung Jay's Artisan Yes po. Coffee. Yes. So, kamusta yung takbo ng negosyo mo after nung pagkatapos mo may put up itong business mo na to, Jay? So far, sa ngayon po, medyo okay naman siya. Actually, bago lang ako nagka-coffee shop, last August lang siguro yun. Then, ganito, mga ilang weeks lang, lumindol ng malakas dito talaga sa amin. Yung coffee shop ko is nasira dahil sa lindol. Then, nilagyan ng red tag yung building namin. Hindi kami makapag-operate. So naapektuhan din yung mobile coffee mo. Yes po. Nasira. Yes po. So, ang ginawa ko na lang po, at least kahit papaano, yung kape, dinala ko sa Manay para yung mga frontliners na need nila ng kape, mabigyan ko ng libre lang. So, 1 oras mo daw binabiyahe from Mati to Manay para mamigay ng kape? Yes po, nasa mga 1 hour and 20 minutes po. Grabe talaga yung Manay kasi yung daan doon mataas siya.
Ah, yung side ko pataas. mabigat na- Parang bundok Yes po. ba, Jay? Yes po, yes po, yes po. Then, yung sidecar ko, meron siyang generator. Dinalan ko na talaga ng generator kasi yung manay, Walang nawala- kuryente. Nawala yung kuryente doon kasi pag walang kuryente, hindi ako makapag-operate talaga. Mhm. Ano lang, yun lang yung tatanong ko kay Jay. Kasi di ba, katulad nung kay Jay, maliit lang naman ang negosyo niya, Toots. Hindi din naman ganun kalaki, no? Totoo. Pero, nandun yung no? Yung Puso. na para tumulong. Mhm. Ano yung parang naging inspirasyon mo, Jay, para ito'y gawin? Kung tutusin, hindi ka din naman sobra-sobra. Di ba? Kasi affected din naman siya. Oo. Naapektuhan din yung mobile, niya, coffee. So, ano yung parang nasa isip mo noong mga panahon na yun? Para sa akin po talaga, ako as a barista, as a passion ko na talaga ng ganitong kape. Kasi para sa akin, brew for hope. No? Brew for hope. Yan po. Para yung mga natin dito sa Manay, kahit mayroong mga ganitong mga lindol sa kuna, kahit ganun man, meron pa rin akong maibigay sa kanila kahit wala akong coffee shop, wala akong sales. Ganito. So, at least, dun sa ganung pamamaraan, nakatulong ka. Diba? Oo naman. So, sa ngayon, so hindi pa rin gawa ang iyong mobile coffee. Yung mobile coffee ko po, actually okay man siya. Then bukas, babalik naman din ako ng Manay. Babalik ka ulit sa Manay. Nga sa ngayon po, nandito po ako ngayon sa Provincial Hospital ng Davao Oriental. Tayo sa labas. So, lahat ng mga pasyente po nandito sa labas ng building kasi nag-aftershock pa hanggang ngayon. So, dyan ka naman nagkikater ng mga kape dyan sa Oo. hospital. Yes po, nandito yung coffee cart natin, yung isa. Isang coffee cart mo. Tanong ko lang, so paano ka na kumikita niyan? Parang yung ano ba, yung naging busy ka na rin sa pagtulong sa ating mga kababayan para sa Yes, yung kape po. na binibigay sa kanila. Opo, sa ganitong paraan po, meron akong mga OJT or part-time job ng mga estudyante sa university dito sa Oriental. Yung mga OJT or mga part-time ko, sila yung mga tinuturuan ko para ma-adapt nila yung pagkabarista. Mhm. Then, at the same time, tinutulungan ko sila, binabayaran ko sila ng sweldo, at least pangpatulong sa kanilang mga pag-aral, panggastos. Oh, yung coffee shop mo na sinasabi mo na nagsimula lang nung August, kumusta? Hindi naman totally damaged, naapektuhan? Naapektuhan po talaga. Pero meron siyang mga crack kasi yung ceiling medyo nabiak. Mhm. So, kamusta? Back to business na rin po ba yung cafe mo doon? Sa ngayon po, wala po talaga. Nagpapasalamat na lang po talaga ako kasi yung Davao Oriental Provincial Hospital, inadapt ako nila dito. Mhm. Then sabi ng doktor nga, Jay, dito ka na lang muna magbenta ng kape. Then at the same time, kasi namimigay ako ng 24/7 ng kape sa mga frontliners dito, police, mga nurse, doctors, AFP natin, lahat po dito. Sudarin mo. Mhm. Para sa mga kapuso natin na nanonood at nakikinig sa atin ngayon, Jay, no? Hindi naman sa yung sinabi na ni Mami kanina sa intro namin, maliit o malaking bagay, malaking tulong to para sa mga katulad ng mga kababayan natin, kapuso natin dyan sa Davao Oriental na napektuhan ng tulong. Ano ba yung fulfillment mo kapag nagbibigay ka ng tulong sa mga kababayan natin? Masaya po talaga. Masaya. Mhm. Diba, kahit walang babalik sa akin, basta makatulong lang ako sa kapwa-tao, okay na ako. Mhm. Mhm. So, ano realization mo after nangyari yung lindol at ngayon? Kanina, magka-chat tayo, nag-aftershock pa dyan sa lugar ninyo, Jay. Yes po talaga. Grabe talaga. Mhm. Ano yung realization mo pagdating sa negosyo mo pagkatapos ng mga lindol at mga aftershocks? Talaga, hindi ko alam sa ngayon, pero for now is diskarte lang talaga kung paano mabuhay yung negosyo ko. Mhm. Kahit paano, kasi
alam ko naman kasi within starting ko talaga, galing ako ng pandemic time, alam ko naman yun talaga yung simula kung saan ako galing. Pero siguro, Jay, pwede kang kanina kausap namin si Secretary Laguesma. Laguesma. Siguro pwede kang pumunta dun sa Peso office, doon yung office din ng DOLE, di ba? Pag regional Oo. bank. So, pwede kang magpatulong dun sa livelihood program ng DOLE. Meron sila doon para dun sa katulad mo na naapektuhan Mga yung negosyante. iyong maliit na negosyo. Meron silang iniaalok doon na tulong para dun sa iyong pangkabuhayan na negosyo. Siguro makakatulong yon para sa iyo. Maraming salamat po. Oo, puntahan mo lang, Jay. Oo. So kamusta naman ang ano mo ngayon, ang pasok ng kasi hinahati mo yung pagiging pagiging pagtulong at pagkumita ng negosyo. Kamusta yung pasok ng kinikita mo ngayon sa negosyo mo? So far sa ngayon, medyo okay naman kasi nandito ako ngayon sa Provincial Hospital. Siyempre yung mga doctor, sinusuportahan ako, bumibili sila ng mga iced coffee, ganyan. Din yung mga hot coffees, libre na lang yun. Yung mga flowing coffee natin. Oo. Nakita ko yung sa Facebook mo. So, paano yung presyuhan mo? Paano ka nag-ano ng presyo ng kape mo dyan sa Davao? Actually, nasa 120 and 140 po. Yung maliit is 120. Then, yung malaki is 140 po. Then, yung ginagamit kong beans is 100% Arabica. Tulog ka hanggang bukas niyan. So, Anong tulog ka hanggang bukas? gising ka, baliktad pala. Gising ka hanggang bukas. Kaya yun yung ayaw ko minsan Pero Arabica, grabe talaga. Para sa mga night shift talaga. Anong pinaka-specialty na kape mo, Jay? The specialty coffee ko po is tinatawag ko siya Kape Dimati and Dahican Sea Salt. Ano naman yung Dahican Sea Salt? Something pang salty yung salty yung taste ng kape. Then sweet and sour and creamy. Pero naka 3 shots yan ng kape. Matapang din pala. Yes po, pero intense talaga yung lasa. Yan ang masaya. Yan yung mga pwede sa amin dito. Para alert kami parate para makuha namin bawat detalye na nangyayari dyan sa Davao. Yes, bisita po kayo dito. Sa tingin mo, Jay, ano yung nakikita mong pangangailangan pa ng mga nakikita mo dyan, nakakasalamuha mo? Siyempre, nakakausap mo yung mga yan. Yes, para sa siguro sila, yung mga talaga yung yung mga pasyente, nakikita ko yung mga pasyente na sa labas lang. Talagang nakakaawa talaga kasi grabe, mainit dito sa Davao Oriental ngayon. Grabe. Kasi hindi pa ata din, kumbaga hindi pa ba dinideklara ng mga otoridad Kasi na may talagang aftershock. ligtas na pasukan dahil nga Wala maya't pa po. maya Talagang- yung talagang mga binili. aftershock Yes po. Talagang yung festival namin dito, walang festival walang mga festival. Then state calamity po yung sa amin dito area. Kasi based ako ngayon sa Mati, Davao Oriental. Tomorrow, punta naman din kami ng Manay around 5 a.m. Then punta kami, ang target ko, which is yung hospital naman doon. Pupuntahan ko yung mga hospital. Anyway. Anyway, Jay, bigyan mo po ng mensahe mga kapuso natin, lalong-lalo mga kababayan mo na kahit gaano man yung nararanasan nyo ngayon dyan, ay tuloy lang laban. Go ahead, anong mensahe mo sa kanila? At para sa mga kapuso mo na katulad mo na negosyante. Sa lahat po ng mga barista, mga business owners, tayo po ay magtutulong-tulungan. Kahit anuman ang lindol, bagyo, ano bang kalamidad, kailangan natin magtutulong-tulungan kasi kapwa Pilipino tayo. Tayo lang na yun din yung nagtutulungan. Sa ayun, marami nagko-comment ngayon sa Facebook namin. Ano daw yung Facebook page mo? I-promote mo na. Go ahead, Jay. Facebook page natin is Jay's Artisan Coffee.
So makikita po niyo yan, mayroong page natin. So makikita din niyo yung mga tourism site dito sa amin. Mhm. Kape at tourism. Yung talaga yung target ko is kape turismo. Mhm. Yung maraming talagang pumunta dito yung mga turismo natin. So makikita din namin ako sa Sleeping Dinosaur, Daihikan, yung mga mobile coffee cart. Kung meron mga schedule sa coffee cart, Mm. ito sa Oriental. Anyway, maraming salamat, Jay. Thank you po. Laban lang. Sabi nga, tabang. Yes po. Laban lang. Para sa mga kapuso natin, mga kababayan natin dyan sa Cebu at sa Davao Oriental na napektuhan ng lindol, mga kapuso. Laban lang, babangon tayo. Sabay-sabay tayong babangon, ika nga. And